Brown out kami. Wala kaming ilaw. Lagi na lang brown out. Everyday, araw-araw. Tapos, ayan. Umaga pa lang knockdown na yung mga pusa. Lalo na yung nandun, oh. Yung pusang tamad. Ay, naku. Merong pusang tamad. Merong pusang laging natutulog. Oh, may mga palaaway. So, yan talaga yung mga alaga ko. So, lahat sila ay 19 kabuok. So, yan. Pwede nang ihawon. Bukaton og lechon. Oh, tanawa. Hay na lang. Kalami sa kinabuhi. Sana all na lang talaga. No, mapapasana all ka na lang. Sarap maging pusa. Lalo na kapag napunta ka sa mapagmahal na pamilya. And, so, everyone is here. Masaya ang loob ng pamamahay ni Mama basta walang mag-aaway. Tas laro. Huy, kasayang ba? Ano na ginawa nyo? Ha? Chuchay, sino nang nag-ano nito? Na, tinanggalan nyo na ng tawag mga doon. Bakit naman ganyan? Okay, wait. Ops. Okay. Huwag nyo naman tanggalin, B. I-scratch nyo lang yung kamay nyo dyan. Pero huwag nyo naman tanggalin. Sus, mariusip. Tigit na, magdugal ba? Na. Isaon na lang. So, by the way, paano ko ba na-maintain yung pagiging malusog ng mga anak kong pusa? So, actually, dito talaga sila kailangan marunong ka mag-observe eh. Alam mo kapag may mga matamlay, walang ganang kumain, so, at that time, kailangan mabigyan mo na ng tamang gamot, vitamins, tapos, syempre, sa pagkain, ganon. So, since this month, last month pala. So, marami na naman yung mga nagkakasakit na pusa. So, meron akong advice sa inyo. So, alam nyo ba kung bakit nakakasurvive itong mga alaga ko sa tuwing nagkakasakit sila? So, meron po ako ganitong gamot na lagi po siyang nakastock dito sa bahay ko. So, ito yung amoxicillin. And ito din yung nireseta din sa pusa ko nung time na nagkasakit sila. So, ayan. Ito kasi, hindi natin ito basta-basta mabibili sa pharmacy unless kung wala tayong prescription galing sa doktor. Pero meron naman mga ibang maliliit na pharmacy na nagpapabili sila nito. Sabihin nyo lang na para sa alaga nyong pusa. Pero kapag hindi pa rin kayo i-allowed na bumili nito, so ang gagawin nyo is dalhin nyo na lang sa vet yung alaga nyo, papacheck up nyo, then hingi kayo nito ng para maresetahan kayo nito. So pwede sa tawag dyan, pwede sa city vet, kasi nga pag sa city vet kasi wala namang pong bayad, so mura lang. So, dapat merong ganito. Pag sa kitten kasi, so usually, nung time na kitten pa si Chuchay, so ang binigay lang sa kanya ang dosage ay 0.3 ml. Then, kapag medyo malaki-laki na yung pusa, like nasa 5 months, 6 months, so pwede mo na ito gawing pagka 5 months yata yung pusa, nasa 5 ml, 0.5 ml. Then, pagka malaki na yung pusa, so, pagka 1 year old na yung pusa, so, na siya, 1 ml. Pero pag mga 2 years old na, so, adult na talaga siya, so, pwedeng, 2 ml, once a day lang po yung pagbigay nito sa kanila. So, ito. So, maliit lang yung binibili ko kasi minsan isang pusa or dalawang pusa lang naman yung nagkakasakit. That's the reason kung bakit sila nakasurvive. Then, sa mga nagtatanong ano pong vitamins nila, so actually, ito naman po yung vitamins nila. Maganda talaga kasi kapag nagkasakit yung pusa mo, ang multivitamins na ibibigay mo, tas merong iron. Kasi di ba hirap din sila makatulog kasi bumababa yung kanilang
dugo. So, ito, Puppy Biome Plus. Ito, saan ko ba ito binili? Available ito sa pet shop or di kaya sa vet clinic. So, yan, meron sila nito. Hindi kasi ako bumibili sa online. Siyempre, natatakot ako mamaya baka fake. Marami pa namang fake. Kaya it's better, punta kayo sa pet shop or di kaya sa vet clinic. Marami nito. And ito pala, yan, yung B-complex. Ito rin para kay Chuchay Chay sa kanyang, paa. Siyempre, para makakalakad si Chuchay Chay. And ito din, calcium. Kailangan din ni Chuchay ng calcium. So, ito. So, once a day lang din siya. And, so, 0.3 lang din ito yung doses kay Chuchay Chay. Pero ngayon kasi dahil mag 5 months na si Chuchay, ano na siguro siya, around the 0.5 ml. So, hindi ito pagkain gomdori. Tapos ito, binibigay ko din siya sa lahat ng pusa. And meron pa akong another vitamins para sa mga cat ko. So, ito po yun. So, eto, pwede din yung ganitong vitamins, ibigay nyo sa cat nyo. So, ayan. I know na familiar kayo nito kasi very famous. Ito, multivitamins na ito. So, ayan. And that's it. Hoping makapag-share ako sa inyo, no? Pag napansin nyo talaga na medyo mahina na yung pusa nyo, then one day parang ayaw na kumain. So, it's better bigyan nyo kaagad ng gamot. Ay, nakasuka na yan ng bakterya. Ito kasi antibacteria, promise. That's the reason kung bakit talaga sila nakasurvive. Nung time na umuwi ako from SK, si Chuchay ko, nagkaano na talaga siya, nagka-diarrhea si Chuchay, si Bombom at saka si Doldol. Pero ang mahina si Bombom. So, nagka-diarrhea si Bombom, then ayaw na rin niyang kumain, wala na siyang gana for 2 days. Hindi nila sinabi sa akin na gano'n na pala yung nangyari. Nalaman ko nung nakita ko na panay na yung poops ni Bombom, tapos chinek ko din yung CR niya, tapos sumusuka na rin si Bombom. So, buti na lang din naagapan. Actually, wala akong ibang gamot na binigay kay Bombom. Ito lang yung gamot na binigay ko sa kanya. So, that's why, pati din si Chuchay Chay, kaya after ilang days, so, nagiging okay yung poops, pati din si Dongdong. So, nagiging okay sila. So, promise, ito lang talaga yung sikreto para lang na makasurvive ang mga alaga natin. Pero dapat maagapan mo. So, pag isang araw pa lang na napansin mo na medyo nanghina na sila, so hindi na sila okay. Kasi malalaman mo yan yung posisyon nila, kung paano sila matulog. Hindi sila matulog yung as in normal na yung parang free. Pagka ganyan talaga kasi sila matulog, tapos parang nakatulala lang. So, ganun. And then, ayaw nilang kumain. So, para malaman mo, kailangan i-separate mo siya sa cage para malaman mo talaga kung may karamdaman yung alaga or hindi. Kasi, mafe-feel natin yan as a fur parents. Mafe-feel natin yan kapag meron silang karamdaman. So, that's it. And hoping naka-help po ito sa inyo. Yun lang.